Hi guys! What's up? Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay pag-usapan natin, paano nga ba kumikita sa YouTube? Marami nagtatanong nito guys, kung paano nga daw ba kumikita yung mga YouTuber kapag ka nag-upload sila ng mga videos dito sa YouTube. At tanong din ng iba kung paano nga din ba nakukuha yung sahod dito. So sa video na to guys, ay sasabihin ko yan sa inyo. Mag-share din ako sa inyo kung paano nga ba ako kumikita dito sa YouTube. So kung interesado ka sa video na to, ay tapusin mo to hanggang dulo. Pero bago natin simulan yan, papasokin muna natin ang intro ko. Intro, pasok! So yun nga guys, kumikita kami dito sa YouTube. Dalawa kasi yan. Pwedeng kikita kami dahil sa dami ng mga nanonood sa mga videos namin. At kikita rin kami dahil kay Google AdSense. So si Google AdSense, siya yung mga naglalagay ng mga advertisements sa mga videos namin. Kaya kung makikita nyo sa video na to, may mga lumalabas minsan na advertisement, minsan sa unahan, sa gitna, or di kaya sa hulihan ng video na to. Yun talaga yung main source of income namin dito. Kapag kunyari, merong mga link na nilabas dyan si YouTube dito sa video namin, at pag click nyo yun, plus additional din yun. So technically guys, hindi kumikita ang isang YouTuber sa dami ng likes, shares, comment, at subscribers. Subscribers? O, tama ka sa narinig mo. Hindi yan sa dami ng subscribers. Kasi siguro iniisip ng iba, pag mas maraming subscribers, mas maraming income na pumapasok sa'yo. Actually, ang subscribers, sila lang naman yung mga possible na pwedeng unang makakita ng mga video na ina-upload mo dito sa YouTube. Kasi nga, nakasubscribe sila sa'yo. Pero depende yan kung papanoorin nila yung mga videos mo. Kaya kapag kahit konti pa lang yung subscribers mo, kung maganda naman yung mga videos na ina-upload mo dito at maraming nanonood, mas marami yung kita mo kaysa sa kanila. Kaya imagine niyo na lang guys yung mga sikat na mga YouTuber kagaya ni Kong TV, Agassi Ching, Jamil, 'di ba meron na silang mga million of subscribers. So tapos makikita nyo din yung mga views sa mga videos sila, talagang millions na. Wow. So ibig sabihin nun, kumikita na talaga sila ng malaki. Kaya nakaka-inspire gumawa ng mga videos no? Kasi pag nakikita mo yung mga sikat na YouTuber, parang nai-inspired ka din na gayahin sila. Alam nyo guys, kapag gagawa kayo ng mga videos dito sa YouTube, huwag nyo iisipin kagad yung kita. Isipin nyo lang na nag-i-enjoy lang kayo, passion nyo talaga yung paggawa ng videos, pinapakita nyo lang dito yung talent ninyo. So parang bonus na lang yan kung kikita yung mga videos nyo dito sa YouTube. So ito ang isa sa mga tanong ng marami. Magkano nga daw ba ang kinikita namin per 1,000 views? So per 1,000 views guys, sa US kumikita sila ng $1 to $2. Pero dito sa Philippines, kumikita lang yan ng $1 or minsan mas mababa pa. Dahil mababa yung CPM natin dito. Ano ba yung CPM? Cost per mil. Ibig sabihin yan, yung advertisers, yan lang yung binabayad niya sa mga content creators. So, medyo mababa, no? Kaya kailangan kung gagawa ka talaga ng video dito, siguraduhin mo talaga na madaming manonood sa mga videos mo. Pero ang tip ko lang para sa mga nagsisimula pa lang ng kanilang YouTube channel, kung mag-upload man kayo ng videos, pwede kayong mag-upload ng kahit ano. Kung hindi pa ninyo nahahanap yung niche ninyo, mag-upload lang kayo lang ng mag-upload ng mga videos. Kasi mas maraming videos, mas maraming pwedeng makanood ng mga videos ninyo dito sa YouTube at pwedeng mas marami din yung pumasok na income sa inyo. Kasi kung isa lang yung video na i-upload nyo, imagine nyo yun, paano kung yung isang tao na yun, ayaw nyo dun sa video mo, ayaw niya panoorin dahil hindi siya interesado dun, hindi niya papanoorin. Ngayon, kung mas marami kang variety ng mga content na i-upload dito, so mas maraming chance na yung mga tao ay manood sa videos mo. Yun yung isang tip ko rin sa inyo. At kung gagawa man kayo ng video dito, siguro din nyo na quality content or pwede kayo sumabay sa mga trending na videos. Para naman sa mga YouTuber na monetize na yung kanilang channel, para mas dumami or mas lumaki yung income nyo dito sa YouTube, siguro din nyo na mag-upload kayo ng more than 10 minutes video kasi ilalagyan ni YouTube ng mas maraming advertisement yung mga videos ninyo. Below 10 minutes, minsan isa lang yung video na ilalagay ni YouTube dyan. Ito pa isa sa tanong ng marami, paano nga daw ba namin nakukuha yung sweldo namin sa YouTube? Actually, tatlong ways yan para makuha: Western Union, bank transfer, or cheque. And hindi ko lang alam ngayon kung gumagana pa si Western Union, pero sa akin, sumasahod ako ngayon, diretso na siya sa bangko. Pero naalala ko nung first na sahod ko, nakuha ko yon, cheque siya pinadala sa akin. Tapos ngayon, ang hirap lang kasi pupunta ka pa ng bangko, i-verify pa nila yung cheque. Hindi mo siya kagad makukuha yung pera kasi i-verify pa nila. After 3 months mo pa siya bago makuha. Medyo hassle. Kaya ang ginawa ko, nagpalit ako ngayon ng way kung paano nila ipapadala yung pera sa akin. So, pinili ko yung bank transfer. Pero guys, bago kayo sumahod dito sa YouTube, kailangan nyo muna ma-meet yung threshold na tinatawag. Yung threshold, ito yung dito na iipon yung kinikita nyo sa YouTube. Kailangan nyo munang
ma-reach yung at least $100 bago ipadala ni YouTube yung sweldo ninyo. At ipapadala ni YouTube yung sweldo niyo every 21st of the month. So ayun guys, alaman nyo na kung paano nga ba kami kumikita dito at paano namin nakukuha yung sweldo namin dito. Kaya kung bago ka pa lang dito sa YouTube, kung mababa pala yung mga subscribers mo, huwag ka mag-alala guys dahil lahat naman kami ay dumaan sa ganyan. Kung gusto mo na may mas marami pang mga manood sa mga videos na i-upload mo or may mga mag-aabang sa mga videos na i-upload mo, gumawa ka ng mga part 2 na video. Kunyari, ang gagawin mo, sa unang video mo ay bibitinin mo sila o abangan nyo yung video na to sa part 2 sa susunod kong i-upload. So at least yung mga tao, may aabangan sila sa susunod mong video. So at least meron ka na kagad ng mga viewers. So yun lang yung mga tip na may ibibigay ko sa inyo. Kung nagustuhan mo tong video na to, ay bigyan mo naman ako ng isang malapit na thumbs up dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, mag-subscribe ka na rin at hit mo na rin yung bell para lagi kang ma-update sa mga videos ko. Marami akong mga ginagawa dito ng mga video YouTube tutorial. Kaya yun guys, abangan nyo pa yung mga susunod nating upload. Thank you guys and mag-iingat kayo palagi and God bless you all. See you in my next vlog. Bye bye guys.